Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. 104.7 Brigada News FM National, 93.1 Brigada News FM Cebu City, 89.5 Brigada News FM General Santos City, 93.1 Brigada News FM Zamboanga City, 88.3 Brigada News FM Cotabato City, 89.3 Brigada News FM Toledo City, 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa Palawan, 88.5 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 95.7 Brigada News FM Coronadal City, 89.3 Brigada News FM Calibo Aklan, 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte, 93.5 Brigada News FM Olongapo City, 97.5 Brigada News FM Kidapawan City, 102.9 Brigada News FM Tacloban City, 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz, 95.1 Brigada News FM Iligan City, 92.9 Brigada News FM Kawayan City Isabela, 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City, 90.9 Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City, Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. News headlines. Sa ating mga headlines, Palasyo hinikayat ang mga mamayan sa maapektado ng baha na lumikas na. Samantala mga kabrigada, halos 9,000 pamilya sa Metro Manila inilikas dahil sa baha. Mga magsasaka umalmas sa importation ng bigas sa panahon ng tag-ani. At foreign bank ipinanukalang gawing globalized ang Philippine currency. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Sa ngalan ni Brigada Luna Agimat, ako po si Brigada Mel Pasha. At ako naman Brigada Sandy Madarcos, araw ngayon ng Biyernes, September 19, 2014. At dumako na tayo ngayon mga kabrigada sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa unang bugso ng ating balitang nasyonal mga kabrigada, kalahating milyong katao apektado na ng bagyong Mario ayon sa NDRRMC. May detalye na report ng ating kabrigada Bong Kagapi mula sa NDRRMC. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Umaabot na sa kalahating milyong katao ang apektuhan ng Bagyong Mario sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan dahil sa matinding mga pagbaha ngayong araw na inaasahan pang tumagal hanggang mamayang gabi. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Alexander Pama, nasa 17 mga areas of concern sa Metro Manila at tinututukan ngayon ng pamalaan. Sa kabuuan, umaabot sa 470,000 na mga individual ang naapektuhan ng Bagyong Mario at habagat lalo na sa mga lugar
na isinailalim sa public storm warning signal ng Pag-asa. Tiniyak naman ng NDRRMC na sinisikap ng ahensya ang pag-rescue sa mga lugar, lalo na sa 105 na mga bayan sa Region 1, Region 3, Region 4A at NCR. Sa ngayon, nasa red warning status pa rin ang mga lugar sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. Nasa orange warning naman ang Quezon, Pampanga, habang nasa yellow warning naman ang mga lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija. Ang bagyo ayon sa latest forecast ng Pag-asa, ito pa rin ay nasa Cagayan area matapos na naglandfall nitong tanghali. Kaya pinapayuhan pa rin po natin yung ating mga kababayan na nasa area mga alanganin na magsilikas na po. Yun pong mga lugar na tinamaan na ng bagyo, tuloy-tuloy po yung ating mga rescue operations. Hindi na po nakakayanan ng ating mga lokal na pamahalaan. Kung kayo po'y nangangailangan, pakitawag nyo lang po at meron po tayong rescue operation center dito. Si NDRRMC Executive Director Alexander Pama. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa iba pa nating balita, nakikiusap ngayon ang palasyo sa mga lugar na apektado ng Bagyong Mario at Habagat na huwag nang magmatigas pa sa panawagan ng mga lokal na pamahalaan na lumikas bunsod ng mga pagbaha. Ito ay ayon kay Executive Secretary Paquito Sowa na inatasan ng agencies na tiyakin ang kaligtasan ng publiko lalo na sa Metro Manila at mga lalawigan na apektado. Nanawagan din si Otsowa na huwag walang bahala ang banta ng pagbaha at landslide at panatilihing nakamonitor sa lagay ng panahon lalo na sa kautusan ng lokal na pamahalaan. Tiniyak din ng palasyo na sapat ang logistics at supply ng mga relief goods para sa mga nangangailangang residente. Then nakikiusap po kami lalo na yung mga nandun sa mabababang lugar na wag niyo pong ipagsapalaran ng buhay ninyo at lumikas po kayo sa mga evacuation centers na itinalaga ng anyong mga lokal na pamahalaan. So kung maaari lang po, wag natin pahirapan yung ating mga mayor, mga local officials sa pagtulong po sa inyo. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Executive Secretary Paquito Otsowa. Samantala sa iba pang balita, umaabot na sa halos 9,000 ang mga pamilya ang nilikas sa buong Metro Manila bunsod ng pananalasa ng Bagyong Mario at Habagat na nagresulta sa malakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development National Capital Region, kabuang 8,784 na ang mga pamilyang inilikas sa buong Metro Manila dahil sa pagbaha. Malaking bilang sa mga ito mula sa Marikina City na isa sa masusong minomonitor ng mga otoridad na posibleng madagdagan pa kung magpapatuloy ang pagbuhos ng malalakas na ulan. Sa inisyal na report naman mula sa Quezon City ay may 800 families na ang kanilang nailikas simula kaninang umaga. Sinabi naman ni DSWD Secretary Dinky Soliman 91,000 food packs ang naka-preposition maliban pa sa standby food packs na nasa 100,000 sa Pasay City. Nagdadagdag tulong kami sa higit 100 National Resource and Operation Center sa Pasay. 100,000 food packs ang nandun po. At may mga trucks na po kaming kinausap. Pagka kakailanganin, pwede po naming i-automatic na gawin ang kontrata. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Samantala mga kabrigada, sa iba pa nating mga balita, umalma ngayon ang mga magsasaka sa Southern Luzon dahil sa pagporsigi ng National Food Authority na umangkat ng 500 metriko tonelada na imported rice mula sa bansang Thailand at Vietnam. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP, ito na ang sukdula ng pagiging manhid ng pamalang Aquino na pakinggan ang hinaing ng mga magsasaka sa bansa na sa halip maglaan ng pera na pambili para sa local traders at makaahon sa hirap at binibigyan pa ng prioridad ang mga angkat sa ibang bansa. Ayon naman kay KMP Chair Rafael Mariano, itinaon pa na ang pag-angkat ng bigas sa panahon ng anihan sa buwan ng Oktubre na pagkakataon na sana para makabenta at makabawi ang mga magsasaka sa perwiso ng nakalipas na Bagyong Luis. Una nang nabahira ng anomalya ang importation ng bigas dahil sa umano'y pakinabang lamang ng ilang mga negosyante at ilang tiwaling opisyal ng Department of Agriculture at NFA. Brigada
balita nationwide. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, hinihingi ngayon ng mga environmental advocates kay Pangulong Benigno Aquino III na isulong ang paggamit ng renewable energy para tugunan ang napipitong power shortage sa susunod na taon. Sa isang pahayag naman na ikinadismaya ng Bayan Mamayan Abante Movement na pinangungunahan ng dating mambabatas na si Ben Viniedo Abante, dahil hindi naman daw ikinukonsidera sa mga talakayan ang opsyon na gumamit ng renewable energy at hindi pa rin nakapokus ang gobyerno sa paggamit o nakapokus pa rin ang gobyerno ngayon sa paggamit ng cold energy plants. Ang renewable energy ay sinasabing mas mura at ligtas gamitin, pero sa kasalukuyan ay nakasentro ang usapin sa paggamit ng coal energy. Ilan sa mga katunayan umano nito ay ang dagdag na 24 coal energy plants sa bansa sa ilalim ng administration ni Pangulong Aquino na maaring madagdagan pa kung pagbigyan ng kahilingang emergency power para sa 300 megawatt power plant sa susunod na taon. Samantala, ayon sa Philippine Movement for Climate Justice, ang malaking aral ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law na nagbigay daan para sa paggamit ng coal energy na lubhang nakakapinsala sa kalusugan at kapaligiran at ganoon din ang pagtaas ng singilin sa elektrisidad. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, hinahamon naman ang samahan ng mga mahihirap na mamamayan sa bansa ang Commission on Audit na patunayan ang pagiging transparent sa ginagawang auditing sa lahat ng pinagkakagastusan ng pera ng taong bayan. Matatandaan na nung nakalipas na 2011 ay nag-release ng 50 billion pesos ang national government para sa pagpapatayo ng mga kabahayan ng mga informal settlers sa Metro Manila sa pamamagitan ng National Housing Authority. Ayon kay Carlito Badzon, Secretary General ng Kalipunan ng mga mamamayang mahihirap o kadamay, halos 3 taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon mga kabrigada ay hindi pa rin nakikita ng mga mamahirap sa Kalakhang, Maynila ang epekto ng programang pinaglaanan ng bilyong-bilyong halagaan ng pamahalaan. Sa report, umaabot na sa 27.5 billion pesos ang nagastos mula sa 2010, 10 billion sa 2010, 10 naman sa 2012 at 7.5 billion noong 2013. Nauna rito ay naghain na rin ng resolusyon sa Kongreso nitong nakalibas na buwan ng Hunyo ang ilang party list group para imbestigahan ng Committee on Housing and Urban Development para sa ginagawang imbestigasyon ng National Housing Authority sa 50 billion na mga informal settlers fund, pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayaring imbestigasyon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa huling balitang nasyonal, punta natin ang report nating kabrigadang Leo Navarro Maligdem. Foreign bank pinapanukala na gawing globalized ang Philippine currency. Alamin natin ang report mula sa ating kabrigadang Leo Navarro Maligdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Kinumpirma ni Pangulong Noynoy Aquino na isang malaking foreign bank ang nagbukas ng idea na gawing globalize ang Philippine peso tulad ng US dollar. Ayon kay Pangulong Aquino sa kanyang meeting sa Filipino community, ang ganitong idea ay patunay lamang ng matibay na tiwala ng mga foreign investors sa Philippine economy. Aminado ang Pangulo na maging siya ay nagulat ng isang malaking bangko ang nagsabing dapat nang i-globalize ang peso ng Pilipinas. Kaugnay nito, inatasan naman ng Pangulo si Finance Secretary Cesar Purisima na pag-aralan ang nasabing panukala. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, hindi biro ang maghapong trabaho. Kaya naman hindi rin maiwasan ang samot-saring sakit na maring dumapo sa katawan ng tao. Madalas kasi mapawisan, mababad sa initan at maulanan ay sinasawalang bahala lamang ito ng ilan. Kaya para sa may proteksyon ka, trabaho mo ay hindi naabala. Hirap kasi pag nagkasakit, di ka makapagtrabaho, minsan no work, no pay pa, no? Kaya para maproteksyonan ka at ang trabaho mo hindi na naabala, mag Power Cells Herbal Capsule ka na. Power Cells Herbal Capsule, available ho yan sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At yan mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Drymax Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Mel Pasha at ang inyong likod Brigada Sandy Madarcos na manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, alas 4:13 ng hapon. That time check was brought to you
you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Southstar Drug, Nationwide, Cantos Pharmacy, Balagtas, Batangas City, C&J Pharmacy Public Market, Lipa City, Batangas, JMSA Pharmacy and General Merchandise, Pila Public Market, Laguna at City Drug, Saviorville, Quezon City.